Pahinga si baby. Aalalahanin ko ang mga gawa ng banal na espiritu na inyong ginawa. Good morning mga kapatid. Medyo pahinga si baby. Galing sa sakit eh. Pasensya na kayo. So, bababa ang Panginoong Hesus. Pagbaba ng Panginoong Hesus, may dadatnan ba siyang sumasampalataya? Meron. Kasi may itinatag na iglesia, may mga anak siya. Ngayon, ang paghahanda natin, kailangan sikapin natin sa ating sarili na tunay tayong bagong nilalang. At para magkaganon yun, yung pagkakaroon ng bagong nilalang, kailangan aalisin mo yung datihang pagkatao. Huhubarin yun eh. Pag inaalis natin ang mga evil thoughts, nawawala ang evil minds. So nagkakaroon tayo ng tinatawag na supernatural behavior. Hindi natural behavior. So we will go against the natural man. Magiging supernatural tayo. At yan ay nagaganap sa pananampalataya. Kapag tayo sumasampalataya sa salita at ina-apply natin sa buhay natin, pinipick up ng Holy Spirit yun, nagaganap yun spirituality. Nagiging bagong nilalang ka talaga. Ganon ang pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa atin. Believe you are a supernatural man. Maniniwala ka na isa ka ng bagong nilalang. Kapag naniwala ka isang bagong nilalang, natural, aalisin mo yung luma. So pag inaalis mo yung luma, hinuhubad mo yung datihang pagkatao. So nakakaroon kayo ng bagong pag-iisip ni Kristo. So ang magiging gawa mo ngayon, lahat ng kautusan ni Kristo. Papayag ka na maging bago kang nilalang. Yun ang pananampalataya. Sabi ng Romans 7:18. Sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatuwid, sa aking laman, ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti. Sapagkat ang pagnanasay na sa akin, dadapot ang paggawa na mabuti, wala. So sa ating laman, nandiyan ang lahat ng kasalanan. So hindi kayang baguhin ng tao ang kanyang sarili. Ang Diyos lang ang makapagbabago sa tao, sabi sa Jeremiah 10:23. Walang pwedeng magbago. Ang Diyos ang magtutuwid sa tao kung mananampalataya. Sapagkat ang ligo ay mananatiling ligo. Ang kulang, hindi na mabibilang, sabi ng Diyos. So lahat ng tinawag ng Diyos, tinawag para maging Kristiyano, maboborn again, magiging bagong nilalang ka. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, gagawa. So ang tao, kapag walang Diyos, hindi siya mababago. Jeremiah 10:23. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. So ang lakad natin, hindi sa ating sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. So walang tao makapagbabago sa kanyang sarili. Sabi, mapapalitan mo ba yung leopardo, yung spot ng leopardo, mapapalitan mo ba? Yung bang kulay ng Ethiopian, mapapalitan mo. Pero sa Diyos, yung imposible, posible. Kahit anong sama mo, kahit anong ginagawa mo, kaya kang baguhin ng Diyos kung mananampalataya sa salita. Kasi walang nananahang mabuti sa ating katawan. Kaya tatanggihan yan. Yan ang labas na pagkatao, outer man. Yung inner man, yun yung bagong pagkatao. Yung outer man natin, yung dating pagkatao na alipin ng laman. Tayo yung anak ng pagsuway ng araw. So hindi lahat anak ng Diyos. Kailangan kang maging anak ng Diyos at magiging anak ka ng Diyos kung tatanggapin mo ang Panginoon bilang Diyos mo tagapagligtas at mananampalataya ka sa kautusan niya. So nagiging bagong nilalang ka. So magbubuhay ka ngayon doon sa salita ni Kristo. So ang pamumuhay mo, papumuhay sa kabanalan. Sabi sa Romans 7:12. Ang salita at utos ng Diyos ang mabuti, matuwid at banal. So kapag sinusunod natin ang salita ni Kristo, nagiging matuwid tayo, mabuti at banal. So yun ang kabanalan ng pagsunod sa kalooban ni Kristo. Eh hindi naman magagawa nga ng tao kung hindi ka sasampalataya. Excuse. So yung mga tunay na anak ng Diyos lang, yung mga tunay na tinawag na naging tunay na Kristiyano, ang mababanal. So kung wala kang Espiritu ni Kristo, hindi ka sa Kanya, sabi. Ang may Holy Spirit lang ang makakasunod sa Diyos. So tinatanggap natin ang banal na Espiritu nung tayo sumampalataya. Ibinigay ang Espiritu Santo at tinuturuan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kapahayagan ng Espiritu Santo. So magkakasama,
Ang salita, kasama ang Holy Spirit. Hindi gagawa ang salita na walang Holy Spirit. Yung iba marurunong, intellectual, mechanical, matatalino. Kabisado nila ang Bible. Pero hindi nababago ang sarili nila. Bakit? Walang Espiritu Santo. Naging matalino lang sila. Katulad ni Lucifer, full of wisdom, pero hindi nagbago. Nanatili siya si Satanas. Full of wisdom yun, perfect in beauty pa. Pero walang magawa. Ang karunungan, walang magagawa eh. Sabi sa 1:19 ng 1 Corinthians. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. So hindi ka pwede sabihin mo, mabait ka, ligtas ka na. Marunong ka, ligtas ka, hindi. Iwawalat nga ng Diyos ang karunungan, isasantabi kabaitan ng tao. Ang kailangan makuha ng tao, yung kabaitan ng Diyos or righteousness of God. Sino ba yung righteousness of God? Si Jesus Christ. Ang katwiran ng Diyos, the righteousness of God. So pag nasa iyo ang Panginoong Yesus, ibinibigay ang Espiritu Santo, nasa iyo yung righteousness ng Diyos. Makakasunod ka na sa kalooban ng Diyos. Romans 6:22. Dadapwat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. So meron ka ng bunga sa ikababanal pagkat pinalaya ka na from the law of sin and death. Hindi ka nahawak ng demonyo, lalo na si Lucifer. So, pag ikaw sumampalataya ka na, bago ka nilalang. So, ipoprove mo sa sarili mo yan. Tatanggihan mo yung dating pagkatao o yung gawa ng laman, mabubuhay ka sa salita. Sabi sa John 6:63. Ang Espiritu nga, ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. So pag nabuhay tayo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, mabubuhay tayo sa salita ng Diyos. Yun ang ating magiging buhay. Espiritu at buhay. So kapag ikaw hindi patunay na Kristiyano, hindi ka makakasunod sa utos ni Kristo. Kaya natin nagagawa ito'y grasya. Binigyan tayo ng grasya ng Espiritu Santo. Kaya nasusunod natin ang kalooban ng Diyos. Minsan, gumagawa tayo ayon sa sarili natin, nilalabag natin ang kautosan ng Espiritu, napipighati ang Espiritu Santo. Kaya sabi, huwag niyong pighatiin ang Espiritu Santo. Pag pinipighati mo, hindi ka sumusunod sa kalooban ni Kristo. Napipighati siya. So, pag ikaw nakalabag ng isang kautosan lang ni Kristo, magsisi ka agad para makabalik ka sa estado ng pagiging anak ng Diyos. John 1:12. Dadapot ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. So, ibinibigay yung karapatan sa mga sasampalataya. Nung ibigay sa atin ng karapatan ng pananampalataya, naging anak tayo ng Diyos. So, i-maintain mo ngayon ang pagiging anak ng Diyos. Ang mga anghel, kung tawagin din ng araw yun, anak ng Diyos eh. Sons of God din kung tawagin eh, ang mga anghel. Si Lucifer, dating anak ng Diyos eh. Pero kita mo, naging diablo siya. Ayaw na niya sumunod sa kalooban ng Diyos. Ayaw niya ng kabanalan. Ang gusto niya, yung gusto niya. So kung gagawin mo ang gusto mo, mananatili ka sa datihang pagkatao. Mananatiling walang kapangyarihan ng Diyos sa iyo, kaya sinasabing magbago ng pag-iisip. Romans 12. Romans 12, umpisahan natin ng 1 and 2. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan, na isang haing buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos, na sa inyong katampatang pagsamba. Kasi nandun nga sa katawan ng lahat ng kasalanan eh. Pag inihain mo na yan, kahit may kasalanan sa katawan, magiging alipin ng Espiritu Santo. Makakagawa ang kaluluwa at Espiritu, makakasunod ang katawan. Kung magbabago ng isip, yun to. At huwag kayong magsiayo sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Change the word, you change the thought, you change the action.
Kasi kung ano yung sinasabi mo, yun ang nasa isip mo, yun ang gagawin mo. Kaya kapag nagbago ka ng pag-iisip, magbabago ka din ng salita. Ang magiging salita mo, salita ng Diyos. Ang magiging pag-iisip mo, pag-iisip ni Kristo. So, supernatural man ka. Naging supernatural. Bakit? Bago salita mo, bago isip mo, bago pagkatao mo. So, yun ang imimintay natin. The supernatural man. Sabi ng Romans 7:25. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Kaya nga, ang tunay kong ipinaglilingkod ang aking pag-iisip sa kautusan ng Diyos, dadapot ang laman ay sa kautusan ng kasalanan. So, yung laman, pag pumayag ka, gagawa yan. Pag nagbago ka ng isip, patay na ako. So, hindi kaya gagawa ang laman. Mabubuhay ako sa salita ng Diyos. Nagiging alipin tayo ng kautusan ni Kristo. Pero kung papayag ka sa gawa ng laman, gagawa yan. Kasi wala nga mabuting nananahan sa laman eh. Kaya ang ginawa ng Panginoong Hesus, ipinako sa krus yung katawang makasalanan. Kasama na yung lahat ng pita nito, Romans 6. Tayo ngayon, Romans 6:4-6. Tayo ngayon nalibing, nakadakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay, sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makakalakad na sa panibagong buhay. So, pwede nang makalakad sa bagong pagkatao. Bakit? Patay na yung datihang pagkatao eh. 6, na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba at wag na tayo pang maalipin pa ng kasalanan. Para maalipin ka ng kasalanan, pumayag ka doon sa katawan. Eh pag hindi ka papayag sa pita ng laman, hindi siya makakagawa. At yun ay naganap sa pananampalataya na patay ka na. Ang nabubuhay na lang sa iyo, pananampalataya, Galatians 2:20. Ako'y napako sa krus. Romans 6:6, sinabi, di ba, napako sa krus yung datihang pagkatao. Yung ako dito, yung datihan mong pagkatao. Napako na yung dating pagkatao natin sa krus, nakasama ni Kristo. Kasi kinuha ng katawan ni Kristo lahat ng kasalanan. Bagamat ang kasalanan nasa ating, kinuha lahat ng Panginoon, iniligtas tayo sa kasalanan. Kaya makakaroon tayo ng panibagong buhay. At hindi na ako ang nabubuhay. So yung bagong ikaw na, yung new man, hindi ka na mabubuhay pa sa laman, sa datihang pagkatao. Kundi si Kristo na ang mabubuhay sa akin. So yung Word of God na ang mabubuhay sa iyo. Payag ka na mananampalataya, Word of God na mabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon, para ma-maintain ang kaligtasan, mabubuhay ka ngayon, sa laman ay kabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos, na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. So yun ang sistema. Mabubuhay ka araw-araw sa salita ng Diyos. Pag nakita mo hindi mo nasunod ng Word of God, hindi agad ng tawad. Para pagbabagan ng Panginoong Hesus, buhay tayong kukunin. Nananatili ang kaligtasan. Bakit? Nananatili kang banal. Bakit? Nagsisisi ka kaagad eh. At yung pagsisisi, hindi mo nagagawin yun. Sabi sa 1 John 1:9. Kasi walang matuwid o banal sa lupa na hindi nagkakasala. Nakakakilos minsan ng laman eh. Hindi natin nalalaman, minsan nakagawa tayo ng kasalanan dahil sa kasalanan nananahan. Kaya sabi ni Pablo, ano ito? Gusto kong gumawa ng mabuti, hindi ko magawa. Dahil sa laring kong katawan na nananahan ng kasalanan. Kaya dapat lagi kang alert, be on guard. Kailangan lagi kang tinitignan mo yung dating pagkatao na pinapatay mo ang gawa ng laman para mabuhay sa Espiritu. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan wala sa atin. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kaliguan. So kung tapat ka, na talagang inaccept mo, guilty ka sa kasalanan yon, lilinisin pati lahat ng karumihan mo. Gagawa ang Espiritu Santo na linisin ka mabuti para maihanda ka sa rapture.
Kasi may magaganap na rapture. Anytime rapture. Maaaring dumating ang Panginoong Yesus, pagdating ng Panginoong Yesus, dadatnan ka ba sa kabanalan? Oo. Meron ka nang bunga sa ikababanal eh. Pwede ka na mabuhay sa panibagong buhay kung papayag ka. At yun ay paghuhubad sa datingang pagkatao. Aalisin mo na yung dati mong pag-iisip. Kasi ang dating pag-iisip natin, corrupted. Ang isip natin, corrupted, laging evil. So kapag yan ay inalis mo na, hinubad mo na, magkakaroon ka ngayon ng bagong salita. New words, o new thoughts, new action. Isang buhay ng kabanalan ang mangyayari. Sabi sa Galatians, Galatians 6:8, sapagkat ang naghahasik ng kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapot ang naghahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. At huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. So everyday ito. Everyday na paghihintay, everyday on guard. Titignan mo sarili mo, baka kumilos ang dating pagkatao, para kang referee dito, pipituan, stop. So ang lalabas, bagong pagkatao. So Word of God ang mag-ahari. Sa tuwing gagawa ang dating pagkatao, pipigilan mo, you can control eh. Bunga yun ng Espiritu Santo eh. Basahin natin ang bunga ng Espiritu Santo. Dadapot ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuod, kagandahan loob, kabutihan at pagtatapat, kaamuan at pagpipigil sa sarili. So ito na yung bagong pagkatao. Ito ngayon ang i-apply mo sa buhay mo eh. Love, joy, peace, meekness, long-suffering, at faithfulness, goodness, gentleness, self-control. So kukontrol na, meron ka ng control eh. May kapangyarihan kang kumontrol ng dating pagkatao. Bakit? Because of faith. Nakapako na sa krus eh. So hindi na makakagalaw yun, naipako eh. Baliban na kung bubunutin mo yung pako at magbubuhay ka na naman sa dati. Hindi, ipinako na nga eh. Kaya inilibing pa nga eh. Kasamang nalibing eh. Matapos mamatay ang dating pagkatao, inilibing pa natin para hindi na makaahon pa. Kaya may bautismo sa tubig. Nililinis tayo ng salita. Sa tubig, ang bautismo. Pag-ahon mo, bago ka nilalang by faith. Pero kung hindi ka maniniwala na bago ka, hindi ka nga bago. Kasi nandun pa rin ang isip mo eh. Dating pagkatao ka pa rin eh. Dati pa rin ang pag-iisip mo. So hindi mangyayari na maganap yun. Kailangan maglingkod tayo sa Diyos. Romans 8. Kasi hindi tayo naglilingkod sa Diyos nung araw eh. Ang pinaglilingkuran natin si Satanas, yung ating ama na sinungaling. Lahat ng ginagawa natin ayon sa laman, ayon sa gusto mo, ayon sa pita ng laman mo. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Yun na sanlibutan. Makasanlibutan pa tayo. So aalisin yung pagkamakasanlibutan eh. Magiging tagalangit ka na. Mabubuhay ka na sa buhay ng spiritual na buhay. Romans 8. Ngayon wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Susundan mo yan kahit wala dito. Na hindi lumalakad sa laman, kundi sa Espiritu. Yun ang kasunod nun eh. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nakay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. From the law of sin and death. So kung mamatay man tayo, at kalooban na Diyos mamatay yung katawan, hindi mamamatay kasi kaluluwa eh. Papalitan pa rin niya ng bagong katawan, glorified body, mauuna kang palitan kaysa doon sa mga buhay. Para bang consolation prize? Kasi nabuhay ka sa kabanalan, namatay ka kasi, gawang unang papalitan ng katawan, tsaka lang yung mga buhay. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang sa larin, at dahil sa kasalanan, ay hinatulan ng Diyos ang laman, ang kasalanan. Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi na nagsisilakat ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu Santo. So ang tanong doon, ikaw ba'y lumalakad na sa Word of God? Sa Espiritu Santo na ba? O dati pa rin pagkatao? Maiiwan ka sa rapture. Kasi kung meron tayong faith, na yung faith natin ay buhay tayong kukunin, maglilinis ka sa iyong sarili. Sabi sa 1 John,
1 John 1:3. Maglilinis ka sa iyong sarili, hindi pwedeng hindi ka maglilinis. Kasi nandun yung faith mo, buhay kang kukunin eh. Hindi mabubuhay ka sa kabanalan. At ang kabanalan niya, mabubuhay sa Espiritu. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisitalima sa mga bagay ng laman. Datapwat ang mga ayon sa Espiritu sa mga bagay ng Espiritu. Kaya nga, training to eh. Magsasanay tayo sa kabanalan na paghahariin mo sa isip mo, sa buhay mo ang pag-ibig. Yung bunga ng Espiritu Santo. Yung bunga ng ibig, yun yung lumang pagkatao, aalisin mo na yun. So, proseso to eh. A renewing of the Holy Spirit. Hanggang sa totally, ang ating isip ni Kristo. Kasi marami naka-imbak dyan eh. Bata pa lang tayo, lagyan ng input dyan kung ano-ano mga kaisipan eh. Nandyan na yan eh. Nasa device ng utak, hindi na maaalis yan. Kaya sabi ng Diyos, turuan niyo yung bata habang sila'y bata. Ng aral ng Panginoon upang paglaki nila, hindi makakalimutan. Kasi naka-imprinted sa brain eh. May hard disk eh. Nasa kaluluwa eh. Hindi maaalis eh. Kaya nga, papalitan na ng Diyos yan sa new heaven and new earth eh. Paglilikha na ang Diyos ng bagong langit at bagong lupa, lahat ng mga nakaraan natin, wala na. Wala ka na maaalala. Ganun na lang, nakita mo, kasama mo Diyos. Kasi kung maaalala mo pa, at makikita mo yung kapatid mo, nanay mo, tatay mo, nasa impyerno, lumalangoy sa dagat-dagatang apoy, malulungkot ka. Ang gagawin ng Diyos, yung solution niya, aalisin na. Yung memory. So wala ka maaalala, naging anak mo yun, naging asawa, o naging tatay, nanay mo, wala na. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. So dun ngayon ka magpo-focus araw-araw. Mahirap to, training to eh. Ang hirap gawin. Kasi yung ating isip, ano yun eh, parang kabayong hindi na-tame. Parang kabayong umaalma yan eh. Kaya magkakaroon ka ng control of your minds eh. Kukontrolin mo yung mind mo, that is the control of the self. Pag may pumasok na evil, itatapon mo yun, papalitan mo ng Word of God. Kaya meditate on the Word of God. Ang iisipin natin lahat ng bagay na mabuti, marangal. Sabi sa Philippians 4:8. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alit laban sa Diyos, sapagkat hindi na pagpapasaklaw sa kautusan ng Diyos. At hindi nga maaari. So yung mga carnal mind, yung mga hindi pa mananampalataya, hindi pwedeng makasunod sa Diyos yun kasi kalaban ng laman ng Espiritu. Kaya hindi mananatili ang Espiritu sa laman, aalis siya. Kaya pag ikaw, Kristiyano, halimbawa, Kristiyano ka, tunay naging Kristiyano ka, nasa iyo Espiritu Santo, nabuhay ka ng nabuhay sa laman, aalis siya sa iyo. Iiwan ka ng Espiritu. Ang nasa laman ay hindi makakalugod sa Diyos. Dadapwat kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung gayon tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Dadapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, ay hindi siya sa Kanya. So kung walang Holy Spirit sa iyo, hindi ka sa Diyos. So ikaw yan, isip mo yan. Para ka si Lucifer. Nabuhay si Lucifer sa gusto niya, naghari siya sa sarili niya. Wala ang Diyos sa kanya, nawala. Kaya namatay eh. Death of the soul, death of the spirit. Kasi ang unang mamamatay yung katawan eh, kung mamamatay ka. Yun ang first death eh, pagkamatay ng katawan. Kaya kung ikaw, Kristiyano ka, bubuhayin mo eh, papalitan ka ng glorified body kung tunay kang Kristiyano. Meron namang mga buhay na hindi mamamatay, yun yung sumampalatayang nagpakabanal talaga. Nagtiis yun, nagtiyaga yun. Kasi mahirap to eh, pagpigil sa dating pagkatao. Kaya kung hindi ka masasana, kasi sanay tayo sa ating sarili, di ba? Kung ano gusto mong gawin, gagawin mo. Kung ano yung gusto mong pita ng dapat, gagawin mo. Nung maging Kristiyano ka na, tinuruan ka ng Espiritu Santo. Pero ikaw pa rin ang magdidesisyon. Gagabayan ka lang ng Espiritu Santo. O anak, mali yan. Laman yan. Huwag mong gawin yan. Ikaw ba'y susunod o hindi? Kasi ang gusto ng Diyos pagsunod, laging may kalayaan. Hindi siya namumuwersa o nagpupumilit. Laging malayang-malaya sa lahat ng bagay. Pagbibigay, pagsamba, pag-iikapu, paghahandog, pananampalataya. Laging kusang loob mo. Nagmumula sa kaloob-loob at ginusto mo talaga. Niloob mo. Ngunit kung ang Espiritu na iyong bumuhay na maguli kay Kristo ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. So, mapipigil mo yung gawa ng laman. 1 Thessalonians 5:23 mangyayari.
At pakabanaling kayong lubos ng Diyos ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo. Kasama na katawan. Bakit? Naialay na eh. Hindi na nagagamit sa kasalanan, so naging banal yung katawan. Pero ang unang binabanal, yung espiritu. The spirit of the just is justified. Yung mga anak ng Diyos, justified na yung spirit, banal na. So ang pinababanal ngayon, nire-restore ang kaluluwa o isip natin, damdamin at kalooban. So kapag ang isip natin ay napasakop sa Espiritu Santo, yung katawan, ihahain mo bilang handog na buhay, so banal na rin. So naiingatan buo ang Espiritu, kaluluwa at katawan, banal. So pagdating ng Panginoong Yesus, buhay kang buhunin, papalitan ng katawan na makasalanan para hindi na magkasala. Kasi yung katawan ni Kristo, glorified yun eh. Pero yung unang katawan niya, ano rin yung walang kasalanan eh. Siya lang ang taong na walang kasalanan na hindi naghari ang kasalanan sa katawan. Kaya pwedeng ialay. Ngayon tayo, pwedeng ialay ang katawan kahit masama. Bakit? Binanal yung espiritu at binabanal ang kaluluwa eh. So pwede mo rin ialay yung katawan mo bilang handog na buhay. Para palitan. Pagdating ni Kristo, papalitan eh. Eh hindi mo inalay. Paano papalitan? Eh yung kaluluwa mo, i-revive pa yun eh. Nasa process tayo ngayon, Titus 3:5. Na hindi dahil sa mga gawa, sa katuwiran, na ginawa nating sarili. So hindi magmumula sa sarili mong kabaitan, karunungan. Kundi ayon sa kanyang kaawan ay iniligtas tayo. So, ligtas na tayo by faith o pag-asa. Sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago ng Espiritu Santo. So, yung kaligtasan ginawa ng Diyos sa atin, paghuhugas sa muling kapanganakan. Kaya pag ikaw na born again, tinanggap mo Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas, ibinibigay ang Holy Spirit. Ngayon, uutusan ka ngayon, magpabautismo ka sa tubig. Mag-ikapo ka, maghandog ka, ibautismo ka sa Espiritu. Pag ibinautismo ka sa tubig, napapasakop ka ngayon sa aral ni Kristo. Pag inilubog ka doon, malinis na malinis ka, wala kang kasalanan, banal. Pag ahon mo, banal ka na. So makakalakad ka sa bagong buhay. Yun ang sistema. Eh dumaan na tayo lahat dyan eh. Mga dekreto ng apostol yan na kailangan to pa rin eh. Imperative decrees yan. So nagaganap na yan ng iglesia, ang gagawin lang natin, maintenance. Go against the natural man. Live the supernatural man. Amen.